isang magdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't tinig, isang magdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Ito po ay dahil sa krus namatay ang ating Panginoong Hesus. Sa krus niya ibinigay ang kanyang buhay upang tayo ay mabuhay. Ipagpasalamat natin ito, hindi lamang ngayon kundi sa araw-araw, upang tayo maging marapat, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan ka sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Kasama ng intensyon ng ating mga kasama sa misa ngayon, lalo na yung mga nasa ibang bayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatao ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin
at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang, ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Jesucristo, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So ngayon nga po ay pinararangalan ng ating inang simbahan ang krus.
Ang krus na, sabi ko nga, ay pangunahing simbolo ng ating pagsunod kay Kristo o pagiging Kristiyano. Saan man mapunta, saan man magawi, basta Kristiyano, nandun ang krus, sakyan, tahanan, pinagtatrabahuhan, paaralan, ospital, sa mga libingan. May mga Kristiyanong nagkukwintas ng krus, nagpupruselas, nagbe-bracelet. May mga Kristiyano ring nagpapatato sa katawan ng krus. Nagpapabasbas tayo sa pamamagitan ng pag-aantanda ng krus, pagtingin, paghawak, paghalik sa krus. Pero alam po ba ninyo na kung mabubuhay tayo sa nakaraan, mga 2,000 taon lang naman, hindi natin kakayanin gawin yan. Sapagkat hindi tinitingnan ang krus noon, the way na tinitingnan natin ang krus ngayon. Krus noon ay kahiyahiya, kahindik-hindik na simbolo ng kamatayan. Not just that, kamatayang karumal-dumal sa paraan maging sa kahulugan. Karumal-dumal sa paraan sapagkat ang kamatayan sa krus ay dahan-dahan. Talagang pahihirapan ka ng lubos. Karumal-dumal sa kahulugan sapagkat dati ang pinapatay at pinahirapan sa krus ay ang mga itinuturing na pusakal, mga basura, salot sa lipunan. Kaya ang kamatayan sa krus ay hindi basta kamatayan. Kung double dead, triple dead, ay nako, sagad na kamatayan. Pahirapan ka, tatanggalan ka pa ng karangalan. Believe me, you will wish for some other ways to die. Because to die on the cross was very ugly. Pero anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? Binigyan ito ng bagong kahulugan. Dahil kay Kristo, hindi na ito naging simbolo ng kahiyan, kundi ng karangalan. Hindi na ito naging simbolo ng kaparusahan, kundi ng tagumpay. Hindi ng pagkatalo, kundi ng pagkapanalo. Hindi na ito naging simbolo mula kay Kristo ng pagiging malupit ng tao sa kanyang kapwa-tao, kundi simbolo na ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa mundo. He's therefore transformed something that was very ugly to something that was very beautiful. Galing, di ba? Pero masahanga tayo kung paano ni Kristo ginawa ito. Not by His power, not by His might, by His love. Kung isipin po ninyo, hindi naman nagpakita at nagpamalas talaga ang Panginoong Jesus ng kapangyarihan niya habang siya'y nakabayubay sa krus. I mean, power in terms of kung paano niya ipinamalas na makapangyarihan siya sa pamamagitan ng mga himala at milagro. Look, hindi siya bumaba sa krus, gaya ng pagdere sa kanya. Hindi man lang nagpakita ang mga anghel sa kalangitan na sigurado namang nakamasid sa kanya habang naghihirap siya. At hindi muling narinig mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos Ama na nagsasabing ito ang pinakamamahal na anak niya. Walang pagpapakita ng grandiosong kapangyarihan sapagkat siguradong maalala natin yan. Pero anong tumatak sa ating puso, sa ating isipan? Yung sinasabi sa mabuting balitang ating napakinggan kung paano niyang ibinigay para sa atin ang kanyang buhay ng lubusan. Kaya talagang binigyan niya ng bagong kahulugan, ng halaga ang krus. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Dito kasi siya inulos upang tayo matubos. Dito siya pinahirapan upang tayo bigyan ng disente at malayang buhay. Dito siya pinatay upang tayo'y bigyan ng buhay na walang hanggan. All because of His love. Kaya dito makikita natin kung anong kayang gawin ng pag-ibig. It can transform something very ugly to something very beautiful. It can transform something very bad to something very good. It can transform even death to life. Kaya wag nating hahayaang alisin ng diablo ang pagmamahal sa buhay natin. Hayaan na nating mawala ang lahat. Wag lang ang pagmamahal, wag lang ang pag-ibig. Sapagkat sa pamamagitan ng pagmamahal, kakayanin natin ang lahat. Naalala ko yung kwento tungkol sa isang lalaki na halos mawalan na ng pag-asa sa kanyang buhay. Siya'y nakatira sa maliit, madumi, madilim, malungkot na bahay. Wala na siyang pamilya, wala rin namang gustong makipagkaibigan o sumama sa kanya, makisama sapagkat parang, yun nga, ang lungkot ng buhay niya. Wala na siya halos pag-asa. Tapos, lagi pa siyang umiinom, lakas uminom, kahit mag-isa. Lagi niyang sinisisi ang kahirapan niya, kaya malungkot ang buhay niya. Hanggang sa
isang wise man ang naawa sa kanya. Binigyan siya ng isang vase, flower vase. Ayon sa wise man, itong makatutulong upang mabago muli ang buhay mo. Inuwi niya, reluctantly. Noong una gusto niyang ibenta para may pangtoma, may pang-inom siya. Pero pinanghinayangan niya, inuwi niya, ilagay niya sa isang mesa, pinagmasdan niya. Habang pinagmamasdan niya, mas nabibighani siya. Hanggang sa naisip niya, lagyan ko kaya ng bulaklak. Kumuha siya ng bahay, kumuha siya ng mga wildflowers, ilagay niya sa vase. Nung makita niya ito'y nakalagay sa vase, mas tumingkad sa kanyang mga mata ang kagandahan ng vase. Araw-araw pinagmamasdan niya hanggang sa napansin niya, maalikabok yung pasimano, may mga sapot ng gagamba, ang dingding, kesame. Doon niya rin napansin na matagal lang may mga naggalang ipis sa bahay niya sapagkat marumi talaga. So naisip niya, ay hindi bagay ito eh. Hindi bagay yung magandang flower vase na ito na may bulaklak na sa bahay na madilim, masukal, mabaho, malungkot. Kaya tinapon niya yung mga iniinom niya, nagsimula siyang maglinis ng bahay, pinaganda niya, pinabangon niya. Yun, hawa-hawa na. Hanggang sa na-realize niya, maganda nga palang bahay niya kahit simple lang. Kung iilawan lang, kung lilinisan lang, kung pagkagandahin lang. Na-realize din niya na it wasn't bad. Na patuloy na umasa. Bumalik yung gana sa kanya. Hanggang sa makipagkapwa-tao na siya at magtrabaho na. Tama yung wise man. Ito, yung flower vase na yun, ang nakatulong para mabago ang buhay niya. Mga kapatid, that vase signifies love in our lives. Love for God and love for neighbor. Yung pagmamahal natin sa Diyos, pagmamahal natin sa kapwa, lalo na sa ating pamilya, yun ang magisilbing parang flower vase ng buhay natin na magmamotivate sa ating pagandahin, pasiglahin ang buhay natin sa kabila ng mga problemang maranasan natin. Ito ang challenge talaga sa atin ay maging flower vase tayo para sa isa't isa. Tama, mga kapatid ha? Yung pagmamahal ni Kristo ang siyang bumago sa pagtingin natin sa krus. Tandaan po natin, yung pagmamahal ding naranasan ni Jesus ang siyang nagbigay ng inspirasyon sa kanya upang yakapin ang krus kahit basok-dulang mamatay sa krus. Yung pagmamahal na naramdaman niya, of course, sa Diyos Ama, na laging nandyan para sa kanya. Not to mention, yung pagmamahal ng kanyang ina na nasa paanan ng krus niya habang naghihirap siya. Yun ang dahilan kung bakit hindi lamang niya binago ang pagtingin natin sa krus, kundi yun din ang naging dahilan upang makaya niyang yakapin ang krus. Kaya mga kapatid, panatilihin natin ang sinisignify ng vase sa kwento, yung pagmamahal. Panatilihin natin ang pag-ibig sa ating puso at panatilihin natin ang pagkaparamdam ng pag-ibig sa ating kapwa-tao. Maging inspirasyon nawa tayo sa isa't isa. Ikaw, sa iyong asawa na mahal ka, sa ating mga magulang na gagawin ng lahat para sa atin, sa iyong mga anak na nagsisikap, sa iyong kapatid na tumutulong, magbigay tayo ng inspirasyon, hindi ng consumption. Hindi na nga tayo nagiging parang flower vase para sa kanila, binabasag pa natin ang kanilang pagiging flower vase sa ating pamilya dahil sa mga problemang binibigay natin sa kanila. You see, katulad ng nakita natin dun sa aking ikinuwento, na na-realize nung lalaki na sa kabila ng mga pangit na nangyari sa buhay niya, okay pa rin naman yung bahay niya kung lilinisin lang talaga niya. Okay pa rin naman talaga ang buhay niya. May dahilan pa rin para umasa. Sa totoo lang, ganun ang buhay natin. Ano man ang ating maranasang problema, may dahilan pa rin talaga upang tayo ay umasa. Hindi lamang nating makita because no one is giving us inspiration. Kaya sana maging inspiration tayo sa isa't isa. Sapagkat kahit na yung mga taong nagbibigay sa atin ng inspirasyon, kailangan din na may paghugutan ng inspirasyon. Sana kung papaanong tinitingnan, hinahawakan at hinahalikan natin ang krus na Jesus at pinagninilayan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Aside from this, ay meron din sana tayong makita, mapagmastan, mahawakan at mahalikan kahit picture man lang ang taong ating minamahal at sa atin ay nagmamahal. Sapagkat yun ang magbibigay sa atin ng inspirasyon upang sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa atin ay maging maganda pa rin ang disposisyon natin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin.
Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang sama Alam kong di sapagkat mahal ka. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang sama Alam kong di rin ng Diyos sapagkat ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa magtatapat Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang sama. di rin kinang Diyos ang samo. Bigit natin ang ating mga mata, Panginoon. Inspire us. Sa kabila ng mga problemang pinagdaraanan namin, tulungan mo kaming maging masigla at makakita ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong pagmamahal na alam naming nandiyan kami nilulukuban, niyayakap mo kami lagi ng iyong pagmamahal dahil nga lamang sa mga problema kung bakit kami minsan ay nawawala ng pag-asa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na panghawakan hindi ang bigat, hindi ang laki ng aming mga problema, kundi kung gaano kalaki ang iyong pagmamahal sa amin. At ito rin naman ay maramdaman namin mula sa mga taong inaasahan namin magbibigay ng inspirasyon sa buhay namin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pamamayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, mahal. Kung lalapit ka kay Jesus, malalakasin niya ang loob mo. Mararamdam niya sa iyo na hindi ka nag-iisa sa laban. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Laging may dahilan upang umasa. Nalikuran ka man ng iba, maging ng iyong pamilya, manalig ka, nandiyan siya. Kinakailangan mo lang maniwala sa pagmamahal. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Pag-aalay. Katulad ng mga buti na tinitipon upang maging tinapay
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Nibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay sa ni Francisco na aming Papa ni Janis, na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga kakilala kamag-anak na namatay na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para
namin kami alias sa lahat ng masama ang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Yes, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama na o Panginoong Heso Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasakip ng kahoy ng krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalulwatian, sapagkat ikaw ang aming Panginoong magpasa walang hanggan. Amen.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Mahal na biran ng Lazaro, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kaming walang Walang patid. patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Kaming mga dumudulog sa iyo. Salamat po sa inyong mga panalangin. Salamat po sa inyong suporta. Sumayin ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo na umiibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig na walang kapantay. Okay sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa talinis, sa iyo